Welcome to South Korea! It's autumn time! So, welcome din po sa akin channel mga guys, no? Welcome to Survivor Korean Wife. Parang may pinagdaanan tayo mga guys, Title, name pa lang ng vlog natin mga guys, parang may pinagdaanan na tayo. Survivor Korean Wife. So, sa hindi pa nakasubscribe, paki-subscribe naman na dyan mga guys. Ang inyong suporta ay malaking tulong po sa akin. O, diba? So, sa hindi pa nakakaalam, sa apartment nga pala kami nakatira dito sa South Korea mga guys. Ayan. So, syempre, kapag apartment, guys, meron talagang elevator, mga guys, no? Alam nyo ba, guys, na until now, hindi pa rin talaga ako makapaniwala na ganito ang buhay ko, mga guys. Sino bang makapaniwala, no? Na yung dating taga-bundok, yung dating, yung mahirap pa sa daga, at ngayon, nandito na sa South Korea. Tapos, ang ano, guys, may elevator ba? Grabe talaga. Ay, na-overshare tayo, mga guys. Ang dami ko na namang daldal, no? So, samahan nyo ako guys. Kami ni Pari yung Chan, samahan nyo kami. Pupunta tayo sa E-Mart dito sa South Korea. So, sisilipin natin mamaya kung ano ba ang E-Mart nila dito sa South Korea, no? Dahil autumn nga ngayon dito sa South Korea, mga guys. We enjoy nyo na guys ang dahon dito sa South Korea na magical. Gawa to ng Panginoon, mga guys. So, ang E-Mart mga guys, 3 minutes lang from home. Paglabas guys, ito na ang makikita natin. May E-Mart, may 7-Eleven, and meron ding bus station kung wala kang sasakyan. So, nandito na nga pala kami sa E-Mart guys. So, ito ang makikita natin guys. Ice cream ang bumungad mga guys. So, ano pa bang hinihintay natin? So, kainan na. Char! Ayan, ang ice cream nila dito mga guys, hindi po matamis. No, ganun sila dito mga guys. Hindi kasi mahilig ang Korean sa mga matatamis Nakikita nyo ba guys? Ang dami nilang prutas. Kasi ang mga Korean ay sobrang hilig talaga sa prutas mga guys. Everyday talaga yan. May prutas talaga silang kinakain. Tapos, ang nakakatuwa pa mga guys, ang kamatis nila dito is ang snack nila. Is sa atin pang salad, pang sausawan, di ba? So, yun lang, na-share ko lang mga guys, no? So, ito talagang sadya ako mga guys, no? Kasi nung nakaraan, binilhan ako ng asawa ko ng panty liner. Sabi ko, sanitary pad. So, ang options mga guys is cotton, then organic. I don't tayo sa organic mga guys. Pero in fairness mga guys bumili ang aking asawa. Yan ang talaga ang totoong lalaki. Hindi nahihiya. Di kagaya ng iba dyan na magaling lang sa gabi. Huy! Hindi, meron talaga ako kakilala mga guys na hindi ayaw nilang bumili. Sa mga mahilig dyan sa K-drama. Ay, ito yung Diyos guys na lagi nyo nakikita sa K-drama. O diba? 1,481. Kung tatanungin nyo ako kung gano'n to sa piso, 59 pesos lang mga guys. 59.91. So, i-round off na natin to. So, 60 na to siya mga guys. Kaya, inumin natin to mga guys. So, kailangan ko bumili ng pagkain pa rin yung tiyan mga guys. So, kamote. So, dyan nakalagay. Parang maganda ang lagay. So, mahal talaga yun. So, doon tayo sa naka-plastic lang mga guys. No? Dapat be wise talaga tayo, mga nanay. Para makatipid-tipid din tayo ba? Kasi pareho lang naman na kinakain Doon tayo sa nakakatipid, nakasave ba? O diba? O nakatipid, nakasave pa, doble na. Sana So ito ang napili ko mga guys. Yung ano lang, maliliit lang para kay paring yung tiyan lang naman to. Then, kailangan ko din bumili ng carrots mga guys. Ang carrots nila sa South Korea mga guys is tanggun. Ito nga pala ang mga salad nila dito mga guys. Grabe to sila mga guys. Lagi talaga yan silang may salad, may gulay. Ganun sila. Reason kasi gusto nila na makabawas palagi mga guys. Kaya healthy lagi ang kinakain nila. So tapos na ako nagbayad. So hindi ako ang nag-scan mga guys. Kasi meron nga si paring yung tiyan. Pwede naman din na ikaw lang o pwede naman din makisuyo kasi meron namang taga-asikaso. So, uwi na tayo mga guys. Ayan, nakita niyo ba yung ajuma na yan guys? So, binati ang ating paring yung tiyan. Gwapo daw. Ay go, no mo ye po. Simula talaga paglabas until now na malaki na si paring yung tiyan mga guys. Kapag may nakakita sa kanya, lagi talagang sasabihin na ang gwapo ng anak mo. Hindi ko rin alam kung totoo ba talaga. Uy, may 7-Eleven pala. Tara, pasukin natin. Titignan natin kung anong mabibili natin dito. Alam niyo ba guys na ang mga store dito halos walang tao. Kaya si Koreano, nung bumili kami sa KCC Mall dati, KCC Mall of Jensan, sa mga taga Jensan, no? Shout out sa inyong lahat dyan. Ayan. Almost 6 hours kaming pumila doon. Kaya nag-post siya sa Facebook, oh, what happened?
What happened kay si Mall of Jensen? We, mani saram. Ibig sabihin nun, guys, why, saram, people, mana, many. Share ko lang din mga guys, ang binili namin sa E-Mart, iniwan namin sa labas. So, wala pong magnanakaw dito. Hindi kagaya yan sa Pinas na kapag iniwan mo ang binili mo sa labas, ay nako, pagbalik mo, wala na. Dito pagbalik mo, nandyan pa rin kasi nahihiya sila guys and camera is everywhere. So, ang ganda talaga pag auto mga guys, no? I-enjoy nyo talaga ang buong view mga guys. Ayan, sobrang ganda talaga, nakakawala ng problema mga guys. Sana nga, yung mga family ko, madala ko dito sa South Korea in God's will. So, dito pala sa apartment mga guys, napaka-convenient talaga. Ayan. May ano pa, gripo. Kung gusto mo maghugas ng kamay, meron din sila mga guys. Meron pang payong. O, diba? And kung gusto mo mag-exercise, ayan, pwede rin mag-exercise. Libre yan mga guys kapag sa apartment ka. Pero pwede naman din mga outsider papasok dito mga guys para mag-exercise lang. Ganon sila ka-convenient ito mga guys. Ayan, ito yung apartment namin. Pinapaganda kasi nila. I love white talaga. Oh, merong bike sa labas. Wala ding magnanakaw dyan guys. Oh. We are already home mga guys. So, binigyan ako ni Koreano na hindi na mag-password mga guys. I-scan mo lang. And then, ayun na, mag-open na siya. Nung binigay to ni Koreano mga guys, sabi ko, Lord, deserve ko ba to? Di pa rin talaga ako makapaniwala eh. So, nandito na kami sa bahay at ito na nga ang aming pinamili mga guys. Ayan. So, sa mga nagbabalak dyan mag-asawa ng foreigner, makinig kayo mga guys. Kayo ang mamalingke, kayo ang magluto, kayo ang mag-arrange. Ikaw ang maglaba, ikaw ang maglinis, ikaw ang mag-alaga ng anak mo. Mag-asawa ka pa ba ng foreigner, day? Pero kung gusto ka makahawa sa kalisuday, birada diha day oy. Bitaw mga jay, dili ta ng foreigner dato ha. Dapat talaga be wise mga jay. So mag-unboxing na tayo mga guys. So ito ang aking pinamili. Kamote, tanggon, carrots, taugi, ayan. Gisingot in tawa ng inahan mga guys oy. Siyempre, nanay na tayo mga guys, hindi rin pwede nakalimutan natin ang para sa ating anak, o diba? Kasi pag nag-asawa na tayo at meron ng anak mga guys, hindi lang sarili natin ang iniisip, no? Marami na. Yung dating papurma-purma lang kapag papasok sa mall, then dumiretso agad sa mga bag, sa mga damit, ganyan, sa mirror, ganyan. Pag nag-asawa ka na dyan, ay wala na, diretso ka na sa mga laruan, diaper, gatasan, ganon. So, 5,000 won, kung convert mo to in piso, 200 to mga guys, 200 pesos, 202 pesos. Grabe, ang mahal talaga. Kung ang pera dito sa ibang bansa, kung dadalhin sa Pinas, ay mai-enjoy mo talaga. Pero kung dito rin sa bansa nila, kung tinudon yun mo palit mga guys, ay wala ka talagang maiipon din. Kaya be wise lang talaga para makaipon. Bumili din ako ng bulad mga guys, panghalo sa gulay. 'Di ba? Ang sarap nito eh. Ito yung paborito ng mga Korean mga guys. And bumibili rin ako ng pang-hygiene natin mga guys, no? Tapos pang-limpyo sa CR mga guys, bumili rin ako. Ito pala yung kalabasa nila mga guys. Ito yung lagi nilang kinakain. And ito rin ang pipino nila. Oh, ito na yon sa mga hilig dyan sa K-drama. Ito yung juice na lagi nyo nakikita, no? Ayan. Inumin na natin kasi nauuhaw ang camel, char. Sobrang sarap talaga nito mga guys. So, malayo pang expiration nito mga guys. Every time kasi na bumibili ako, lagi ko talagang chine-check ang expiration mga guys. Kasi nakapagod pag pabalik-balik ka sa mall guys, no? Sa tindahan kung saan ka bumibili. Oh, hindi ako marunong kung paano kainin to mga guys. Sabi ko sa asawa ko, turuan mo ako. Kasi mayroong kimbap yan mga guys eh. Mayroong seaweed. Hindi ko pa alam kung paano kakainin yan eh. Sa mga nakakaalam dyan. So ito na nga ang sistema ng itsura ng bahay namin mga guys. Grabe, sobrang kalat talaga. Nako! Kailang, yan, kapag nag-asawa ka ng foreigner mga guys, ikaw talaga lahat-lahat maglinis. Ayan, nauhaw pa ang karamel. Karamel ba? Uhaw na uhaw si Survivor Korean Wife. Mga guys, wag niyong kalimutan ha.
Paki-subscribe naman mga guys. Ayan, hangyo lubo kung sa Bisaya pa. Ayan, mag-start na tayong maglinis and mag-arrange mga guys. Samahan niyo ako mga guys ha, wag niyo akong iwan. So tara na, let's go! Ganito pala ang pakiramdam mag-voice over dito sa YT mga guys. Sobrang haba kasi dapat 15 minutes up, above. Yun ang pagkakaalam ko. Ito ang room namin ni Paring Yongchan mga guys at ng asawa ko. O, ayan, lilinisan natin yan mamaya. So ito na. Simulan na natin mga guys. Ayan, nag-ipro na si Inday, Survivor Korean Wife. Paki-subscribe mga guys para mawala ang ating pagod mga guys. Ayan. So ayan. Bakit naghugas ako ng biberon ng milk bottle mga guys? Kasi si Paring Yongchan is hindi po siya nagdidi sa akin mga guys. Kasi yung milk ko, mga 15 days lang yata biglang nawala mga guys. So ang ginawa namin is nag-formula na lang. Ayan, then meron ditong brisa. Ang brisa kung gusto mo nang pabilisan na magtimpla ng gatas, meron din. Sponsor to ng aking kaibigan dito sa South Korea eh. Binigay niya lang to guys nung buntis pa ako. Ayaw niyang magpabayad eh. Mga sapatos ng anak niya. Napakaganda pa naman. Pero promise ko naman sa kanya kapag nagkita kami ay promise, librehin ko talaga siya. Ayan, sa CR naman tayo mga guys. Ayan, pag nanay ka, pag dito ka sa abroad mga guys ay kailangan mo talagang pagalawin yung utak, kamay at paa mo mga guys. Ayan, mag-asawa ka pa ba ng foreigner? Pero yun talaga eh. Pero exercise man din to mga guys. Yung sinasabi ng iba na pag nag-asawa ng foreigner katulong, hindi naman yan totoo eh. Alangan naman pag hindi ka maglinis. Normal naman na sa mga babae ang manglimpyo. So mo ni among CR mga guys. Kaya kung di po ka manglimpyo, uluron po yung balay eh. Paano na lang ang health sa imong baby o health ni mo? Diba? Time management lang talaga. Bisan kahit worker ka pa, so kailangan mo din maglinis mga guys, no? So, shout out sa mga nagsasabi dyan na kapag nakapag-asawa ng foreigner, katulong ka. Katulong ka nga guys, pero yung life mo is parang din, buhay prinsesa. Char, tingnan mo. Kasi good provider ang mga foreigner mga guys. Hindi lahat ha. Yan, may mga tissue. Kahit walang foreigner, afford naman natin bumili ng tissue, no? Pero iba talaga pag foreigner mga guys, may konting diferensya lang talaga. Sa mga nagbabalak dyan mag-asawa ng foreigner, mga guys, isa lang masasabi ko sa inyo, huwag kang mag-expect na yumaman kapag dating mo dito sa ibang bansa kasi hindi lahat ng foreigner mayaman, no? Kasi karamihan sa mga babae, iniisip lang ang ang yumaman. Expectation versus reality na impas yung kadiha mga day. Maraming na-depressed mga day pagdating dito sa South Korea, lalo na kung may anak. Tapos hindi sinasabi sa foreigner. Tapos pagdating dito sa South Korea or kahit anong bansa ka, hindi binibigyan ng pera. Yung iba tumatakas mga guys. Marami akong nakikitang vlog or na-watch na vlog. Tumatakas para magtrabaho kasi yung foreigner hindi nagbibigay ng pera sa kanila. Kaya kung mag-asawa ka ng foreigner, dapat family intentions. Kung ang intentions mo talaga is pang pamilya talaga. Para pagdating mo dito sa ibang bansa, kung hindi ka man bibigyan ng pera, at least hindi ka mabigo. Ako ba, binibigyan ba ako ng pera ng aking asawa? Charan! Itopic natin to next vlog mga guys. Binibigyan ba ako ng on bank ng aking asawa? Ginawaan ba ako? Itopic din natin to soon guys. Binibigyan ba ako ng allowance sa aking asawang Koreano? Next vlog na naman to mga guys. O, diba? Magtanong-tanong kayo sa akin mga guys para marami tayong matulungan. So, ito na nga mga guys. Pagising ni Paring Yongchan, nagutom siya. So, kailangan natin bibigyan ng milk mga guys, no? Kaya, sobrang busy talaga mga guys kapag ikaw lang mag-isa. Nakaranas ba ako ng binat mga guys? So, itapik din natin to sa sunod mga guys. Itapik natin to sa sunod. So, magpadidi muna tayo kay Paring Yongchan mga guys. Maiba muna ang topic natin mga guys, no? Nakita ko yung sitwasyon sa Cebu. Grabe, kawawa yung mga ibang kababayan natin mga guys. May binabash na vlogger dun eh. Iwan ko kung kilala nyo siya mga guys.
Ang dami niya mga ari-arian, successful vlogger, and parang may kaya din siya mga guys, no? Tapos humingi siya ng assistance and help sa social media. And nabash siya mga guys na dapat hindi daw tulungan kasi mas marami pa daw mas karapat dapat tulungan. Ano bang opinion ko doon? Para sa akin, wala pong mali na humingi siya ng tulong kasi lahat naman tayo pwede naman tayong humingi ng tulong pag hindi na talaga natin kaya, no? Magpasalamat na lang tayo na hindi inangyari sa atin, di ba? Grabe kasi ang basya kanya, guys. So, ayan na guys, nagdidi na si Paring Yung Chan. Ayan, grabe talaga ang improvement ni Paring Yung Chan mga guys. 1 month pa kasi, newborn pa kasi si Paring Yung Chan. Ay, tinuruan ko na to mga guys. Tingnan nyo ang paa ni Paring Yung Chan mga guys. Ay, Sadyang Nim. Kaya tinatawag niya ng lula niya na Sadyang Nim. At ang papa niya ng Sadyang Nim. Sadyang Nim, it means boss. Mula baby pa siya until now, ganun na talaga yung paa niya mga guys. Parang boss nga talaga. Hindi ko alam sa anak ko to, naku na to. So marunong na po humawak si Paring Yung Chan ng milk niya mga guys, ng milk bottle niya, o di ba? Hindi kaya alam din ni Paring Yung Chan na sobrang hirap na din ang nanay niya. O naubos niya ang 200 ml mga guys. Nagpasalamat rin ako sa Diyos mga guys kasi yung anak ko hindi alagain ba. Independent itong anak ko mga guys eh. Ayan. Sobrang mabait talaga to si Paring Yung Chan mga guys. Ganito lang ang routine namin everyday mga guys. Hindi ko rin alam paano ko nakaya, no? Mula newborn until now na 9 months na po si Paring Yung Chan mga guys. So sa next vlog, sasabihin ko sa inyo, i-share ko sa inyo yung mga development ni Paring Yung Chan mga guys. Mula newborn until now. Dito kasi sa abroad mga guys, kailangan talaga dapat ready talaga ang katawan mo, no? Kasi sa'yo nga lahat. Kasi yung asawa ko nagtrabaho, lalo na yung asawa ko, tag 9 PM na ng gabi umuwi. Kaya masasabi ko talaga na paano ko kaya kinaya? Na wala ding kapitbahay. I mean, merong kapitbahay mga guys, pero hindi ko kilala kasi sirado nga lahat ng mga bahay, no? Mga apartment, no? Mag 2 years na akong walang kapitbahay mga guys. Ay, hindi pala. Dati pala nakatira kami sa villa. Villa, yun yung pang simula lang ng nag-asawa ba? Simula lang ng bahay. Pag nakaluwag-luwag, pwede namang lumipat din sa apartment. Pero yung apartment mga guys, medyo magastos lang din talaga, no? So, i-share ko sa inyo kung anong meron kapag nasa apartment ka nakatira. O, tingnan nyo guys, sobrang dami ang kalo ni Paring Yung Chan. Bigay lang yan lahat mga guys sa pinsan ng aking asawa. Mga original din na damit, mga shoes, binigay lahat kay Paring Yung Chan mga guys, kaya hindi kami bumibili. Siguro makabili kami nito kapag malaki na si Paring Yung Chan. Nakita nyo ba si Paring Yung Chan mga guys? Behave lang talaga yan. Ganun kabait ang anak ko. Kaya makafocus talaga ako sa trabaho ko mga guys. And nilagyan ko pala ng head support ang kanyang ulo. Para kapag in case natumba, at least hindi po maano ang safety po ang ulo ng anak ko. Paglaki ni Paring Yung Chan, siguro itong cabinet niya, yung lagayan ng mga damit niya, ay I'm sure papalitan naman to kasi maliit lang eh. Grabe talaga, robot style talaga guys pag nasa abroad ka. Kahit dyan sa Pilipinas, kung hindi ka maka-afford ng pang sahod sa katulong, ay ikaw man din lahat eh. Pero maganda rin yun sa kalusugan mo, parang exercise mo na din. So dito ko nilagay ang mga pictures namin mga guys, mga frame pala. Dahil tapos na nga ako nagpadidi kay Paring Yung Chan mga guys. O ito na naman mga guys, maglinis na naman tayo mga guys. Ayan, buhay nanay talaga. Kaya believe talaga ako sa mga nanay na nasa abroad, no? And sa mga din sa Pinas din na walang pambayad sa katulong. Grabe yung hirap, adjustment, para lang sa pamilya. O diba? And of course, sa mga single mom dyan, paano kaya nila kinaya ang everyday na pangangailangan ng mga anak nila? Siguro lahat ng klase yung pagtitiis ay tiniis nila, o diba? Kaya saludo talaga ako sa mga single mom, no? So tapos na ang crib ni Paring Yung Chan mga guys. So dito naman tayo sa sahig mga guys. Alam nyo ba, si mga mommies out there, pa-help naman yung buhok ko kasi ng lagas talaga. Ganito ba talaga pag bagong nanganak? Comment down below nga mga guys, yung mga nanay dyan. Nag-alala ako mga guys kasi pagising ko, alam nyo ba, sobrang dami talaga. Tapos bago ako maligo. Pagkatapos ko pala maligo, ang dami.
Maliit lang po pala ang apartment namin mga guys, kaya mabilis lang po linisin talaga. 2 rooms lang po ang apartment namin. So sa sunod, ano bang tawag doon? So sa sunod mga guys, mag-apartment tour tayo. O char, diba? Napanood ko lang to sa mga vlogs dati no, na nakapag-asawa ng mga ng Koreano or mga foreigner na nag-apartment tour sila. Tapos ngayon nandito na ako at isa din ako sa nakatira sa apartment, o diba? Pero ito ha, lilinawin ko lang, kahit hindi ka sa apartment nakatira, okay na okay pa rin yun. At least, ang importante, may bahay. Tapos, may matulugan, hindi mabasa, o diba? Tapos, ang pamilya, mga anak, safety, yun naman talagang importante. Safety, tapos malinis ang bahay. Dahil, ang importante talaga yun, yung kalusugan natin mga guys, at sa mga anak natin. Kaya napaka-importante talaga na maglinis umaga at saka gabi. Para kahit mahirap pero malinis ang bahay, parang nawawala din ang problema mga guys. Tapos may peace of mind palagi. Pag madumi kasi ang bahay mga guys, tapos parang ang daming problemang maiisip. Iwan ko ba kung ako lang to. Yun kasi ang tinuro ng nanay ko mga guys, na kapag madumi daw ang bahay, ang problema daw, parang sobrang dami. So, ito na nga mga guys. Proud of yourself. Natapos na din mga guys sa wakas. Grabe, sobrang dumi talaga kanina, no? Sobrang kalat. At ito na ngayon. Yan ang picture namin. So, yan mga frame namin mga guys. Ito din ang halaman ni Koreano. Kasi mahilig po sa halaman ang aking banana. Ayan. So, yan. Natapos din sa wakas. What a productive day. Oh, nakakapag-English ang Survivor Korean Wife mga guys. Ayan. Sobrang linis na talaga. Sobrang sarap sa pakiramdam, no? Yung room namin mga guys. So, sisilipin natin kung nalinisan ko din ba. Oh, ayan. Sobrang linis na mga guys. Dahil ayaw ko nga ng madumi. Dahil kasalanan to ng nanay ko mga guys. Dahil grabe talaga magdisiplina ang nanay ko nung bata pa kami. So, yun lang po mga guys. Sobrang happy ako na na-share ko sa inyo ang aking daily life vlog dito sa South Korea. Huwag mong kalimutan mag-subscribe, like, and share mga guys ha. Thank you talaga.